Sabi po dyan sa verse, and when he saw him, he had compassion on him. He went to him and bandaged his wound, pouring on oil and wine, and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. On the next day, when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you. Sino ba yung tao yun para bigyan mo ng pansin? Check mo yung motives mo, check mo yung sarili mo. Diba? May mga pagkakataon, gusto mong tumulong sa tao, kaya lang yung tinutulungan mong tao, parang hindi naman katulong-tulong. Tama? Sino bang gusto mong talagang tulungan? Paano mo sila tutulungan? So, ito, sino ba tong taong to? Hindi naman niya kilala. Bakit yung pari iniwasan? Bakit yung libita iniwasan? Ang pari po, siya po yung in charge sa templo. Yung libita po, siya ay manggagawa sa loob ng templo. Sa salita natin ngayon, parang sakristan, katulong dun sa templo. Pero bakit mayroon taong nangangailangan, parehas nilang iniwasan? Kaya nga yung tinatawag na religious, yung mechanical religion o yung religion as a mechanical thing sa buhay natin. Alam niyo bakit? Kasi po, ang isang saserdote at ang isang libita na nagtatrabaho sa templo, kapag ikaw ay nakahawak ng patay, isang linggo hindi ka pwedeng pumasok sa church. Kasi ang turing sa'yo defiled. Ibig sabihin, ikaw ay marumi. Ayon sa sulatan. Pag hinawakan ko to, marurumihan ako. Hindi ako makakapasok sa templo. Kaya lang, ano yung religion sa buhay mo? Ano ba yung pagtulong mo? Kailangan mo bang tingnan siya kung dapat tulungan o hindi? O pag nakita mo siya, tutulungan mo kagad siya? So malaking tanong sa atin yan eh. Lahat tayo nakaka-experience niyan. May mga na-encounter tayo sa buhay natin. Kaya lang, pag nakita mo yung love ni Lord, minsan nga, niloloko na nga tayo, tinutulungan pa natin eh. Amen.